Matibag! Matibag! Asar talo si NBI Director Matibag kay Attorney Harold Respicio. Pagkatapos po kinasuhan si Attorney Harold Respicio ng NBI ng inciting to sedition, inciting to rebellion. Tinawanan lang ng naturang abogado ang NBI Director at nagmistulang tinarantado lang po ni Respicio si Matibag. Kagahapon nga po yan sa talumpati sa Ridge Coalition. Talagang inasar-asar pa at tinawanan lang ng naturang abogado si Respicio. Banat naman ni Bibot Alvarez, si Pangulong Duterte ay pinakulong ng adik na presidente. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Anak ng kagwang brownout sa amin, napakainit, animal, bungbong pa. Ito mga kabisdak, no? Pagkatapos nga po, sinampahan itong si Respicio ng inciting to sedition at rebellion, hindi po nagpapatinag ang naturang abogado at tinawanan lamang niya ang mga kasukasuhan ni Matibag dito. Pakinggan po natin ang talumpati ni Attorney Harold Respicio. Narito po. Matibag! Matibag! Takot ba kayo kay Matibag? Oy, parang takot kayo, hindi kayo sumasagot. Takot ata kayong makasuhan eh. Oh! Iparinig nyo ito sa NBI sa Manila. Takot ba kayo kay Matibag? Isa pa. Takot ba kayo kay Matibag? Takot ba kayo kay BBM? Huwag kayong matakot mga kapatid. Ako si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Galing sa Northern Luzon. At ang Northern Luzon ay solid. Sara Duterte! At kami doon sa Northern Luzon ay hindi natatakot. Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Inciting to sedition. Inciting to rebellion. Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today. Gusto niya yan? Alright? Kinakabahan yung mga nakaupo sa harap. Nako, lalong si Mike ang dami makasuhan. ng kaso. Nakasuhan rin yan kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Para takutin kayong lahat. Pero natatakot ba kayo? Hindi. Natatakot ba kayo? Hindi. Alright! Maganda yan! Kapag sinabi ko matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Kawatan. Pwede nyo sabihin, I love you. Siyempre, Or Matibag, pwede nyo sabihin kawatan. ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo ha. Hindi yon inciting. Kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yun, di ba? Alright. Matibag! Alright. Isa pa. Kaso na naman. Lakasan ninyo ha. Matibag! Kawatan. Gusto nyo next? Tangina no, aasar talo lang. Nang aasar lang si Respicio eh. Kasi abogado siya, alam niya yung batas eh. Alam niya paano lusutan. Talagang inasar-asar pa niya lalo itong si Matibag. Nako, panigurado, Attorney Harold Respicio, bagong kaso na naman yan. Iyakin pa naman si Matibag eh. Talayo. BBM,
Nakayari Alright, tayo dyan. sagutin ninyo. Ang gusto natin gawin kay BBM. Yay! Resign! Kinakabahan na sila. Ito, pwedeng illegal ito. Pati tayo dyan. Pero sabi nila, kinasuhan ako dahil meron ako sinabi nung nakaraang Rage Visayas. Tinanong ko kasi sila dun sa Visayas eh. Gusto nyo na ba silang patayin? Ay, huwag kayo sumagot! Anak ng kagwang pahama ka, Attorney Harold Respicio. Gusto niyo ba silang patayin? Huwag kayo sumagot. Patay tayo diya, Attorney. Kaso na naman. Diyan tayo kinakasuhan eh. Patay tayo dyan. Kasi sinabi ko, gusto nyo na ba silang patayin? Hindi. Ang sinabi ko, gusto nyo na bang patayin? Alright, sandali. Pero ang korupsyon, hindi ba? Yun ang tinanong ko. Pag nagtatanong ka, hindi it's inciting yun, di ba? I'm just asking. And sumasagot lang kayo. Okay? Ngayon, gusto kong sabihin ninyo, ang gusto nating gawin kay BBM. Impeach. Alright! Gusto nyo? Pahamak tayo dito, Wag lang patayin Respicio. kasi yung patayin, illegal yun eh. Kaso na yan. Alright? Okay, handa na kayo. Lakasan ninyo. Iparinig nyo kay BBM. Hanggang matakot siya sa kanyang upuan. BBM! Resign. Alright. BBM resign lang. Walang kaso yun. Isa pa. BBM! Resign. Resign. Okay. Pwede rin Alright, bangan. halo-halo. Pwede. Walang kaso yun. Walang kaso yun. Ito, isang tanong ito. Wala ulit kaso ito. Pero gusto kong tanungin sa inyo, ang sagot sa gusto nating gawin sa korupsyon. Pwede nating sagutin, panatilihin, Ito, pwede rin naman nating sabihin patayin. Patayin. Ayan. Patayin. Alright? Lakasan ninyo ha. Anong gusto nyong gawin sa korupsyon sa Pilipinas? Patayin! 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 Pag ito, kumaso pa rin si Matibag dito ng sinabi ni Attorney Harold Respicio na patayin ang kurakot. Putang ina, mga kurakot na talaga sila na inamin nila, no? Kaya siyempre, magagalit ka man kung patayin ka dahil kurakot ka man. Pag pumiyo ka, guilty ka. Kung kasuhan si Attorney Harold Respicio, tapos i-splice ba yung video, no? Patayin! Uy, sabi sa talumpati mo, si Bongbong Marcos patayin. Patay tayo dyan. Kaso na naman, Attorney Harold Respicio. Pero dito nakikita po natin, binabad trip lang ho. No? Tinarantado lang ho ni Attorney Harold Respicio itong si Matibag na iyakin. Tuloy oh. Okay lang yan. Kapag may kakasuhan, ako naman ang kakasuhan eh. Pag yung, Handa naman akong makulong habang buhay. Sabi ko nga, handa akong magpakamatay eh. Hindi ba? Mhm. Eh, sabi nila, inciting daw yun kapag sinasabi kong handa ba kayong magpakamatay o handa akong mamatay? Mhm. Eh si Ninoy Aquino nga, sabi niya Filipinos are worth dying for. Pero inciting ba yun? Hindi. Hindi. Dahil lahat kayo ay bayani at willing kayong magpakamatay Correct. para sa ating demokrasya! Oh yeah, bebe. Kaya tinatanong ko kayo ulit, willing ba kayong mamatay? Hiling. Yun. Mamatay na tayong lahat. Wag lang. Sila lang. Si Bangag lang. At saka mga kawatan. Mamatay na silang lahat. Dito daw kasi inciting to sedation. Handa daw sila mamatay kasi para sa demokrasya. Eh kaso nga lang, rebellion na daw ito. Oh, paghahasik na daw. Pero tayong mga Pilipino, sanay po kasi tayo na handang magpakamatay sa demokrasya, pakamatay para sa karapatan. Yung mga ninuno natin, ganun po talaga sila. So itong mga taong ito, ito pa yung natitirang mga matatapang na handang magpakamatay para sa inang bayan at sa demokrasya. Wala pong inciting to sedation po yan. Dahil Pilipinas po ang ipinagtatanggol mo, ang Pilipinas, papakamatayan mo ba? Oh, ayaw siguro yan ni Matibag kaya nagalit sila dyan. Tuloy oh.
BBM na lang daw. Pag na tayo, si BBM na lang daw. Sino mo unahin natin? Di ba nag... Alright. Krimen yan. Kayo ang dapat kasuhan, hindi ako. Si Bangag man sinabi. Hindi man pangalan. Walang kaso. Okay. Mga kababayan, ito po ay ginagawa nila sa atin para tayo ay takutin. Pero karapatan po natin magsalita, hindi po? Hanggat hindi naman illegal ang ating ginagawa. Isa po akong abogado, alam ko ang sinasabi ko. Correct. Alam ko ang elements of inciting to sedition. Kapag ine-engganyo ko kayo, yun ang inciting. Pero kapag kayo ang sumasagot at tinatanong ko kayo, hindi inciting yun. Correct. Freedom of speech niyo yun. Kaya nila ako kinasuhan ay para tumahimik ako. Gusto nyo ba ako tumahimik? Hindi. Gusto nyo ba ang tumahimik? Hindi. Tatahimik ba tayo? Hindi. Hindi po tayo tatahimik. Kayo po ang tunay na bayani ng ating lipunan ngayon. Dahil kayo po ay nag-ingay, meron po tayong nagawa. Meron tayong upper hand ngayon sa Senate. Yay! Imagine po ninyo, hindi kayo nagsalita. Hindi nila mararamdaman ang pulso ng taong bayan. Dahil ang taong bayan, sino ang gusto nilang presidente? Duterte! 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 Di ba? Dahil narinig yon ng mga senator, bumaliktad sila. Pero kapag hindi po kayo nagsalita, talo na tayo sa Senate. At kapag kayo ay pagbibigyan si Boy Matibag ngayon at matatakot at tatahimik, yung kanilang istorya niya ang masusunod. At mali na ang appreciation ng ating mga elected officials sa Senate. At baka isipin nila gusto natin ng impeachment. Gusto ba natin ng impeachment? Gusto ba natin ng impeachment? Ayun. Kaya magpatuloy po kayo sa pag-iingay. Huwag po kayong papatibag kay Matibag. Alright? Atin pong suportahan si VP Sara Duterte hanggang matapos yung impeachment process. At ipagdasal natin sa Panginoon na hawak natin ang mayorya until then. At makakaasa tayo ng susunod na maging Pangulo ng Pilipinas ay si VP Sara Duterte! 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 Yun lamang po. Maraming salamat, mga kapatid. Ayan na po mga kababayan ko, ang banat ni Attorney Harold Respecio. Wala pong inciting to sedition yan. Alam po niya dahil abogado ho siya. So ngayon ho, asar talo dito si Matibag, mamatay kayo sa asaran. Alam mo, gusto ko po yung style ni Attorney Harold Respecio. Hindi umuurong, hindi umaatras dahil alam niya ang kanyang ginagawa dahil abogado. Ito lang din po ang lamang sa abogado na may alam. Pero minsan din, meron din talagang mga abogado na ampaw yung utak. Pero ito, kay Attorney Harold Respecio, alam niya ang ginagawa. O ito, pakinggan po natin yung kanyang interview sa SMNI. Parang tinarantado lang niya ho itong si Matibag dito. Talagang nakuha niya yung atensyon ng gobyernong Marcos. At nakikita rin, napansin din siya. So yung purpose ni Attorney Respecio, nagawa niya. Kasi na-bad trip sila Inaasar lang naman talaga sila ni Respecio. Ito, pakinggan natin yung interview. Makuha ang kanyang panig, makakasama natin si Reyna Mercedes Isabela, Vice Mayor, Attorney Harold Respecio. Attorney, magandang gabi. Admar at MJ po ang inyong makakasama sa SMNI. Good evening, sir. Good evening, boys. MJ at Edmar. Nice to see you again.
Opo, Attorney si Edmar po ito. Ano po masasabi niyo po doon sa paratang ng CICC at pahayag din po ng NBI at PCO po? Tinawanan lang. Oh. Kung babalikan natin yung mga statement ko, yun yung mga ginawa kong statement noong Rage Visayas. At nagtanong lang naman ako sa audience. Kapag sinabi mo kasing incitement, ikaw yung nag-uudyok, ikaw yung nagsasuggest, nag-i-incite ka ng rebellion. So kapag ikaw ba ay nagtatanong, ini-incite mo ba yun? Sinabi ko nga doon, sabi ko sa kanila, gusto nyo ba ng revolusyon? Pwede kayong sumagot ng oo o hindi. Sila ang sumagot eh. May karapatan ba akong magtanong? Meron akong karapatan magtanong. May karapatan ba silang sumagot? Meron din silang karapatan na sumagot. Meron bang nag-uudyok? Walang nag-uudyok. Merong plausible deniability yung ginawa ko. Isa po akong abogado. Alam ko kung ano yung ginagawa ko. Alam ko yung illegal at hindi illegal. Alam kong umiwas sa mga illegal na speech. Pero mahalaga na meron pa rin tayong karapatan magsalita at epektibo dapat ang ating pananalita para magising ang damdamin ng taong bayan sa korupsyon na kanilang ginagawa at mga kamalian ng ating gobyerno. So gagawin natin ang lahat para masabi at maging epektibo ang ating pananalita pero within the bounds of law. Kung minsan tinutokso mo yung illegal para lang mas epektibo ka. Pero hindi ibig sabihin illegal na yung sinabi mo. Inuulit ko po, inciting ibig sabihin ini-incite mo, inuudyok mo na gumawa ng revolusyon, ng rebellion as a matter of fact. Kapag revolution, meron namang peaceful na revolution eh. Yung people power, peaceful revolution yun. Legal revolution yun. Hindi ko naman sinuggest na mag-take up ng arms. O, di ba? At yung sinasabi nila, willing ba kayong mamatay para kay VP Sara Duterte? Okay lang namang sabihin na willing kang mamatay, hindi ba? Si Ninoy Aquino nga, sinabi nga niya Filipinos are worth dying for eh. Correct. Illegal ba yun? Hindi naman. Hindi naman ibig sabihin na kapag willing kang mamatay nagsasuggest ka na mag-revolt tayo with arms, di ba? Uprising using arms, mga baril at mga sandata, hindi po yun ang tinutukoy. Pwede ka namang mag-offer ng iyong buhay sa pamamagitan ng peaceful revolution at legal na revolution. At saka yung sinasabi nila na gusto nyo na bang patayin? Hindi nila pinatapos yung sentence. Kung gusto nilang panoorin yung buong video, nakalagay doon, gusto nyo na bang patayin ang korupsyon? So figurative speech yun. Wala naman tayong sinasabing patayin na tao, hindi po ba? Lahat yun ay legal speech. Pero aware ako sa ginagawa ko at that time. Isa akong abogado, so alam ko na pwede nilang i-misinterpret yung sinasabi ko, pero sure na sure ako na hindi illegal yung ginagawa ko. Pero yan ay isang tanging paraan para maging epektibo ang iyong pananalita at magising ang taong bayan. Yun ang very purpose ng freedom of speech. Malaya tayong ipahayag ang ating damdamin at pabayaan natin ang taong bayan na humusga. At hindi dapat natin payagan ang kabilang banda, yung gobyerno, na pigilan tayong pagsasalita. Parang pinapakagat lang ni Attorney Harold Respecio, no? Itong mga iyakin na nasa gobyerno ngayon. Kinagat naman. Alam naman natin yan, abogado, alam niya ang batas. Si Matibag, abogado, hindi lang alam yung batas. Ang alam niya, paano magpuno ng malita. Yun ang alam nila. Pero ang purpose ni Harold dito, talagang mang-asar yan, no? Bubuwisitin sila. Meron nga kasabihan, asar talo. Asar talo ho talaga kayo. Heto rin, pakinggan rin po natin itong kaunting banat ni Bibot Alvarez. Ito ay Bisaya. Ita-translate ko na lang po sa Tagalog sa mga hindi po Bisaya. Dahil maganda po yung kanyang binibitawan dito. Pinagkumpara niya si Tatay Digong at si Bongbong Marcos. Ang sinabi ho ni Bibot Alvarez dyan, si former President Duterte ay nagpakulong ng mga adik sa panahon niya, pero nung natapos na ang termino niya, may pumalit na Pangulo. Yung Pangulo naman na pumalit, adik daw, at pinapakulong siya ng Pangulong adik. Alam na natin kung sino, si Bangag tinutukoy niya, narito. Kaya ang presidente sa Pilipinas na si Rodrigo Duterte, maayo man ang palakad sa ekonomiya sa atong nasod. Karon, unsa naman ang ekonomiya sa nasod? Pastilan. Katong isang adlaw, na briefing nga nahitabo kung unsay kahimtang sa ekonomiya sa Pilipinas. Ngit-ngit pa sa alkitran, may igsuon ko. Ang projection sa economist, ang bugas
way siguro moabot og 70 pesos per kilo. Unya, siyempre ang dollar nagkamahal. Ang pesos nato nagkagamay. Unay problema ang dako. Third or last quarter of this year, ato nang matagamtaman, labi na gyud katong atong mga igsuon nga nagkalisod-lisod. Matagamtaman nila ang kapait sa kinabuhi. Gutom ang mga tao. Karon kung gutom ang mga tao, unsa may ato ang hulaton, unsay paabuton? Crime rate musaka na sad ang crime rate. Mao na nga kung kining iyon aning mga panahon ng mga igsuon ko, ang ako yung ma-miss nako ang Duterte leadership. Usahay maguna-huna ko, maginukto ko yung ko pastila ni kinabuhi. Sa una, panahon ni Rodrigo Duterte, daghan siya og gipapriso nga adik. Daghan ang kasakit. Paglingkod sa adik, gipapriso sa siya sa adik. Yun lang. Pastilan. Unsa kapait ang kinabuhi. Mm. Rodrigo Duterte, gipapriso ang mga adik. Takuha-kuhaan. Nalipay ang katawhan. Paglingkod sa presidente, ang mga tao nimbutar sa adik. Ang adik ka presidente, mao'y nagpapriso kang Rodrigo Duterte. Pastilan. Sa mga Bisaya, ganito po ang interpretasyon ng maayos, no? Sabi ni Alvarez, namimiss daw talaga niya si former President Duterte sa pamamahala. Dahil yung panahon po ni Tatay Digong, yung mga adik ay pinapakulong niya, no? Hinuhuli. Pero nung eleksyon, binuto daw ng mga tao ang adik. So ngayon yung adik nagiging pangulo. So yung adik ay pinapakulong yung galit sa adik na si Tatay Digong. Ito na nga ho yung nangyayari, anak ng kamuti, no? Yun po yung masakit na kapalaran, nagiging sindikato talaga. Yung lumalabas at mapya. Mantakin mo, sabi ko na nga ho sa inyo, sino ba yung magagalit kay Digong? Yan lang pinapabalik-balik natin, di ba tayo mga didis, ang sabi natin. Ang galit sa mga Duterte ay mga adik lang. So ito na nga ho ngayon. Yung pinuno nila na nakaupo ngayon, talaga namang adik eh. Puta yung panga pa lang, nakalak na, mukha pa lang, adik na. Pa-hair follicle drug test, ayaw, takot. Silence means yes, adik nga. May matino bang tao na ikaw, tinulungan ka sa pagkapangulong, kinampanya ka. Oh, lahat ng pwersa ng gobyerno, ikinampanya ka para ka manalo. Tapos nung nanalo ka na, tinartridor mo na yung nagpapanalo sa'yo, bukod pa rin yan, yung tatay mo na nabubulok na, ang nagpalibing, si Duterte sa libingan ng mga bayani, hindi ka ba yan adik yan? Ang utak na yan, adik lang ang makagawa niyan, hindi ordinaryong tao. Tuloy, sir. O nahangtod karon, ang atong minahal nga presidente, naagihapon sa Hague sa prisuhan. Busa, itang tanan, nakakatakaroon diri. Mangutan na ta, ako, abogado. Mangutan ako, na may gibutang ang konstitusyon, kining saligang batas ng Pilipinas. Nakabutang dito, nga kung ang presidente, nayabag na, di na makabuhat sa iyang trabaho, na may vice presidente, nga pwede nga mupuli sa presidente. Correct. Nga nung di man na mahitabo. Sige daw. Sulti daw may biyon sa atong buhaton. Pangutan mo, unsay na atang atong buhaton para mawala na ang adik na presidente. BBM resign. Ha? People wear pa.
Oh, Oh. Di ba narinig mo yan? Peopleware pa? di lang ko musulti kung unsa atong buhaton. Kay base niya og malipay si Mike Defensor, ana siya kauban nga madimanda. Natakot si Alvarez. Alam niyo po, nasa konstitusyon naman po talaga. Pag ang Pangulo po, hindi na po kaya gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang Pangulo, automatic po yung hahalili yan ay ang Vice Presidente. Nasa Constitution po talaga yan. Hindi ho po pwedeng baliwalain yung batas natin. Kailangan maglabas po sila ng medical bulletin, medical records. Pag ang Pangulo meron ng colon cancer na stage 5, automatic po yan. Hindi na po niya kayang gampanan ang pagkapangulo. Hindi po pwedeng isakripisyo natin ang mga more or less 120 million na mga Pilipino sa isang Pangulo na wala na pong matinong pag-iisip at nalaso na yung isipan ng polboron. Dapat po talaga mag-resign. Ang problema nga ho, ang Korte Suprema hindi naman pinersa si Bongbong Marcos na magpa-hair follicle drug test Nayaan lang din naman. Ano yon? Titiisin natin hanggang 2028 na yung Pangulo ay questionable yung kalusugan. Tingnan mo naman itong mukha niya. Tingnan mo. Nagutal-utal na naman, oh. At hindi ko po hindi po ako nag-aalala po. Putang ina. Hindi po ako hindi nag-alala po. Putang ina. Matino pa ba yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Ito po yung sinasabi ni dating Congressman Bibot Alvarez na yung Pangulo wala na sa katinuan, dapat palitan na po. Tangin ng Pangulo, utal-utal ng oy. Yan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na nakakabwisit, wala pong nagawang matino para sa bayan. Pero daw kayo, yung kayamanan nila lumubo. Salin lumubo. Hindi pa kasama yung tinatago dyan. Pakinggan natin po ito. Ang net worth ng mag-asawang Marcos, Lisa at Bongbong Marcos, tumaas ng 1.2 billion pesos. Galing, Naman talaga, no? Sweldo ng presidente. Sabihin natin 600,000 times 12. That's 7.2 million isang taon times 3. And that's 21,600,000 times, gawin na natin 4 na taon times 4. And that's 28,800,000. Di wala pang kalahating bilyon. Imagine. Tapos isama mo pa yung i-times 2 natin, sabihin natin pareho yung pareho yung sweldo nilang mag-asawa. O times 2, oy 57,600,000 lamang sa loob ng 4 na taon dapat yan. Saan galing yung pera? Umakyat ng 1.2 billion? Wow. Yayamanin. Saan galing ang kanilang salapi? O bakit Alam hindi na. sila imbitahan at imbestigahan din ng Kongreso. mga orokan dyan sa mababang kapulungan? Yung mga plastic na buhaya ng mababang kapulungan. Aray ko! Matindi talaga ang impunity sa Pilipinas. Bakit? Wala nang pakialam itong lintik na administrasyon na ito sa isinisigaw ng taong bayan. Wala silang pakialam. Ganun lang kasimple yan. Mga hudas! Ang lutong nun, mga hudas daw nasa Marcos admin. Hindi po yan ipapaliwanag, sir, kasi siyempre may busal yung mga buhaya. 1.475 billion ang itinaas na kayamanan ng basawang Bongbong Marcos, Alisa Marcos. Hindi pa kasama yung mga binibinta sa na ginto, di ba ho? Hindi pa kasama yung sa flood control, hindi pa kasama sa PhilHealth funds yan, Maharlika investment scam. Lahat na, nasa kanila na. PhilHealth, SSS, PDIC, lahat, hindi pa kasama yan. Dapat ito po yung inimbestigahan. Itong mag-asawang ito, bakit ganyan? Lumobo ang kanilang kayamanan. Ano ba ang kanilang hanap buhay? Nagbibinta ba sila ng bato na mamahalin? Yan, ang tatanong lang po natin.
Bakit ganun sila kayaman? Bilyon-bilyon la, bilyon-bilyon. Simula 2024 yan hanggang 2025. Ganun po yung itinaas. Hindi pa kasama yung Diyos ko Ginoo. Kasinungalingan yung iba dyan. No, hindi pa nila sinama. Ayan po ang mukha ng gobyernong Marcos ngayon. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.